So nag-trending na naman yung mga bagong immigrants at yung mga ginagawa nila na since may edad na rin tayo, hindi na tayo naghahanap ng liga na pustahan, na masyadong physical. Sinusuntok nung Filipino security guard. So nasa gasoline station tayo ngayon kasi magpapakarga muna tayo kasi bibihira lang na ganito kababa ang presyo ng gasolina dito sa amin sa area namin dito sa Richmond. So nasa 147.9 lang. So papakarga muna tayo para ma-maximize natin or ma-take advantage natin yung presyo. And then try natin yung kwentuhan mamaya kasi pupunta ako sa CFC, Couples for Christ, para maglaro ng basketball doon. Pero hindi ako maglalaro kasi natapilok ako kahapon ng umaga eh. So pupunta lang ako para magbigay ng moral support sa mga team ko. So tara, punta tayo. 1 hour later. Jump! 3 points ha! Hala! Habang tumatagal, lumilit yung uniform pa. Mura lang kasi! Ayan! Thank you. Kaya. Hi guys! Welcome to my channel! So kanina nagpunta kami sa Couples for Christ para maglaro ng basketball game. It's the Couples for Christ Brotherhood game. And although hindi ako nakapaglaro kasi yesterday nung nag-practice game kami, medyo natapilok ako kaya hindi ako nakapaglaro. Pero kahit na hindi pa rin ako nakapaglaro, nagpunta pa rin kami just to show moral support to my teammates and to cheer for them. And although hindi kami pinalad, but it's okay. Hindi naman namin goal ang manalo. Ang goal namin is makapag-form ng brotherhood between one another and the rest of the Couples for Christ fathers. So ito ngang Couples for Christ Brotherhood game na to is ginagawa siya every year. And for you to be eligible to participate in the Brotherhood League, dapat isa kang active member ng Couples for Christ. And maganda ito for us, lalo na sa aming mga daddy na halos trabaho, bahay lang ginagawa namin. Ay paano nare-relax kami na mawala yung stress namin. And yun nga, nakapag-form kami ng brotherhood. And kanina nga, since hindi ako nakapaglaro, ang role ko lang kanina is parang assistant coach sa coach namin. So nasa sideline na ako, sumisigaw, nagbibigay ng cheer sa mga ka-teammates, tumatawag ng mga obvious na fouls para mapansin ng mga referee. Nakakatuwa lang din. Last week nakapaglaro ako, so medyo maganda yung napakita kong laro last week.
Pero sadly, today, hindi ako nakapaglaro kasi natapil ako kahapon. And kagandahan dito sa league na to is pag nandun ka, hindi ka naman maiinip eh. May karinderya doon, may pagkain. Tapos yung mga mommies, mga families ng kada players is nandun din. So pwede ka makipagkwentuhan sa kanila. So maiba lang ako ng usapan guys, na ipakita ko lang naman sa inyo yung Brotherhood League ng Couples for Christ para kahit paano kung gusto niyo magpunta rito sa Canada at gusto niyo lumawak ang inyong network, ang inyong community, pwede kayong mag-join sa Couples for Christ. At yung mga anak ninyo is makakalaro nila yung ibang mga bata who also practice the faith. And for us daddies especially, hindi na, since may edad na rin tayo, hindi na tayo naghahanap ng liga na pustahan, na masyadong physical, na masyadong konting banggaan lang, umiinit ang ulo. Ang hinahanap na lang nating liga ngayon is yung camaraderie na lang, yung may brotherhood, yung nagkakatuwaan, although may konting competitiveness, pero hindi na to the point na magsusuntukan pa, magbubugbugan pa dahil natatalo ng kabilang team yung team ninyo. Hindi ganon, tatawanan nyo na lang kasi nga magbabrotherhood kayo. So naisingit ko lang yon. Ang gusto ko talaga pag-usapan natin ngayon guys is yung mga immigrants, mga bagong immigrants na nagpunta rito sa Canada na hindi alam yung rules and regulations dito sa Canada. So nag-trending na naman yung mga bagong immigrants at yung mga ginagawa nila na let's say hindi nila masyadong alam kasi nga bago lang sila rito. Hindi sila siguro na-inform o hindi sila naturuan kung ano yung dapat at hindi dapat gawin dito sa Canada. So dito nga sa Port Hope sa Ontario at saka dito sa Bowmanville sa Ontario din, halos magkalapit lang yung dalawang to eh. Outside sila ng Ontario and 30 minutes apart lang sila by driving. So yung mga bagong immigrants na nagpunta sa area na yon, nangingisda sila ng walang permit, nanghuhuli ng salmon. I think hindi nila alam na bawal yung ginagawa nila na yun unless may permit ka. Or kung alam man nila, hindi sila kumuha ng permit. So, halika panoorin natin yung mga video nila. Ayan o, kung nakikita nyo, nangingisda sila, may gamit silang fishnet. Ayun o, nakita nyo yung mga salmon na yun. Actually guys, bawal kasi to kasi itong mga salmon na to, kung hindi nyo alam yung ano nila, yung way nila para mag-produce ng mga offspring, from the sea, nagpupunta sila sa mga river para manganak. So itong mga salmon na hinuhuli nila na to, kaya bawal to kasi nagpupunta sila rito, yung mga salmon, para nga manganak. Tapos ang gagawin naman ng mga bagong immigrants na to is, yun nga, hinuhuli nila. Protected to eh, bawal to eh. Protected ng Canada to. Makikita nyo na may mga sign dyan na bawal mangisda, bawal manghuli ng salmon. Ayan, laki ng salmon, no? Nahuli nila oh. Pero bawal yan ha, huwag nyo gagawin yan. Bawal yan kung nandito kayo sa Canada. At kung pupunta mo kayo, huwag nyo gagawin yan, bawal yan. Ito yung naganap sa Port Hope. Ngayon kung lilipat naman tayo, lipat tayo sa yung nangyari sa sa Bowmanville. Ito yung video na nangyari sa Bowmanville. Play natin ha. Ayan, sabi nung nag-video. You know guys, this is very illegal. That's very illegal, eh? You guys know this is very illegal? What you guys are doing? Ayan, What's ulitin your guys' natin. Yan, you know guys, You guys this know is that's very very illegal. Sabi illegal, ng eh? video. You guys know this is very illegal? What you Bawal guys kasi are doing? talaga to eh. Eh parang wala na silang naririnig, What's your guys' hindi nila names? pinapansin, no? You're netting fish, yeah. Hindi nila alam yung rules dito You're sa netting Canada. fish, which is extremely illegal. O kung alam man You nila, go to jail dapat for nila that. ginagawa to. You guys understand that? Mga Pakistani eh. I've been videotaping you guys for a while. What's your guys' names? So yun. So yun siya guys, ano? Dapat hindi nila ginagawa to. And yung sa second video, yung sa Bowmanville, yung nagvi-video na yun, di ba tumawag siya ng pulis? So makikita natin na dito sa picture na to, may dumating na mga kinakausap sila. So hindi ko alam kung inano sila, kung hinuli sila or something. Wala tayong nabalitaan doon. Or at least wala akong nakita sa Twitter na nangyaring balita after that. So yun lang guys, nakita nyo yung ginawa ng mga yon. Ang hindi kagandahan dito is
nagbibigay ng maling impression ito sa mga immigrants eh. So maraming mga Canadian ang, yun nga, nagrereklamo bakit dinala rito yung mga immigrants na yan na hindi man lang sila naturuan o hindi man lang sila nasabihan kung paano mag-adapt dito, kung ano yung bawal at hindi bawal dito. Well, siguro sa part ng mga immigrant na yun, hindi natin sila masisisi kung hindi nila alam kung bago lang sila. Pero kung may mga kaibigan sila na mas nakakaalam, dapat sabihan sila. And yun nga, ang hindi maganda rito is kung ano man yung lahi nila, nadadamay yung impression dun sa lahi nila, like sa video na yung mga Pakistani, tapos dun sa unang video at mga Indian. So syempre, hindi lang naman sila ang mababash. Ang mababash din is yung mga kalahi din nila. Like, yung mga nagwe-welga ngayon ng mga estudyante, mga international student ng mga Indian. So, maraming mga Indians na Canadian citizens na mga permanent residents na ang nadadamay sa bashing kasi nga parang nagiging race issue na yung problema eh. Parang hindi lang nakafocus dun sa mga gumagawa ng kalokohan ang pambabash, kundi na-extend na rin sa mga kalahi nila, sa mga kababayan nila. Buti na lang sa mga Pilipino walang nangyayaring ganun. Buti na lang yung mga Pilipino is mga law-abiding citizens. Kaya ito yung sinasabi ko na ang mga Pilipino talaga, pagdating dito sa Canada or pagdating nila sa ibang bansa, marunong silang sumunod sa batas eh. Yun ang kagandahan. So far, wala pa akong nababasang or nababalitaang hindi maganda patungkol sa mga Pilipino dito sa Canada. So gusto ko nating idagdag regarding sa sa nangyaring pangingisda ng mga immigrants na to. Kasi may kaibigan kami hindi nila alam na bawal mangisda dito sa Canada. Hindi nila na dapat may permit. Or hindi ko alam kung alam nila. So kung alam man nila, siguro nakalimutan nila. So nagpunta sila sa isang beach, naki-attend sila ng birthday party. Tapos habang nagbe-birthday party, na-invite ata yung kaibigan namin na magano daw sila manghuli ng mga clams ba yon sa may bandang delta sa Centennial Beach. Para mga clams para mga susuyon manghuli daw sila. So sumama naman siya. Nanghuli sila. Karami nga sila parang naka-isang basket ata daw siya noon or isang plastic bag. Tapos hindi niya alam, may mga pulis na nagbabantay. So, tuwan-tuwa sila, habang tuwan-tuwa silang nanghuhuli, biglang may lumapit na pulis. Ang kamalasan nitong kaibigan namin, siya yung na corner ng pulis. Yung mga kasamahan niya na nag-invite sa kanya, nakatakas. Pero siya, inisyuan siya ng ticket ng pulis. Tapos kahit anong pagmamakaawa ng kaibigan namin, talagang hindi siya pinapakinggan ng pulis. Ang sinasabi lang ng pulis is magpunta kayo sa court or humingi kayo ng request para mapababa yung pagbabayad nyo ng penalty. Pero wala akong magagawa. Although kahit sinasabi ng kaibigan namin na wala siyang trabaho, yung asawa niya lang yung tatrabaho, maawa naman yung pulis, baka pwedeng bigyan lang siya ng warning and next time hindi na niya gagawin. Hindi pa rin siya pinagbigyan ng pulis. Tinuloy pa rin yung pag-i-issue ng ticket sa kanya. And yung mga nahuli niyang clams, binalik rin niya sa dagat. So, wala siyang naiuwi. Ibinalik niya sa dagat yung mga clams. Na-issuean pa siya ng ticket na $250. Tapos, pag hindi mo daw agad binayaran yon, magkakaroon ka ng record. Hindi ko alam kung saan ka magkakaroon ng record. Siguro sa sa online profile mo or sa government, hindi ko alam. Pero pag hindi daw niya binayaran yun, magkakaroon siya ng record. So, wala silang choice. That same week, kasi weekends nangyari yung weekends nangyari yung pag-i-issue ng ticket. Pero that same week, nagpunta sila sa court. Hindi ko lang maalala kung provincial court yung pinuntahan nila. Nagpunta sila ron. Una, ang plano nila is humingi ng parang request na ibaba yung penalty na iginawad sa kanila ng pulis. Pag nag-request sila ng ganun, magkakaroon ng hearing. So, kailangan nila ipaliwanag bakit nagre-request sila na ibaba yung penalty sa kanila. So, parang ayaw nila dumaan sa mga hassle na ganun. So, ang ginawa na lang nila is nagbayad na lang sila ng penalty which is 250 pesos.
So in that sense, nagdala sila. So nakakadala para sa kanila yung nangyari na yun. Nung tinanong namin kung punta tayo sa Centennial Beach, mag-clam tayo, mag-clam fishing tayo. Di ko alam kung ano yung term eh. Ayaw na nila, nadala na sila. So na-share ko lang yung ganung kwento sa inyo guys, para kung sakaling gusto niyo pumunta rito sa Canada or nandito na kayo at hindi nyo alam na kailangan ng permit para mangisda or kung ano mga activities ang gagawin nyo sa dagat para kumuha ng mga sea animals, kailangan nyo kumuha ng permit. Huwag kayong gagawa ng kalokohan or huwag kayong kukuha or huwag kayong gagawa ng aksyon na wala kayong permit. Kasi pag gumawa kayo ng aksyon na wala kayong permit at nataon na mayroong pulis sa area na yon, may issue kayo ng ticket, magbabayad pa kayo ng mahal. At para naman sa mga bagong immigrants na pupunta rito sa Canada, I hope na sana iwasan nilang gumawa ng mga bagay na makakasira sa lahi nila. Kasi nagiging race issue na yung nangyayaring pangbabash dito sa mga immigrants. Kung mga Indians ang gumagawa ng kalokohan, hindi lang sila ang nababash, kundi pati yung mga matitinong Indians na nakatira dito. Kung mga Pakistani yung nababash, hindi lang sila yung nababash, kundi yung mga kalahi nila. And buti na lang sa ating mga Pilipino, mga law-abiding citizens yung mga Pilipino. So far wala pa ako nababalita ang nasa news ng mga Pilipino na umaabuso sa sistema, na hindi sumusunod sa batas, kaya wala pa tayong naririnig ng mga pambabash sa mga Pilipino. Actually nga, yung isang video ng isang Pilipino security guard sa, hindi ko alam kung sa Montreal o sa Manitoba, ito yung video, sinusuntok nung Filipino security guard yung shoplifter sa Dollarama. Although hindi natin sinasabi na tama ito kasi mali talaga yung panununtok kasi assault yon. Umani pa rin yung Pilipino na ito ng mga papuri mula sa mga netizens eh. So ito yung ilan lang sa mga screenshot ng mga Canadians na nagta-thumbs up sa ginawa ng Pilipino. So in that sense, dahil sa magandang aksyon na pinakita ng Filipino na yon, gumanda rin yung tingin ng mga Canadian citizens sa mga Filipino. Although maganda na yung tingin nila, pero parang napagtibay nung action ng Filipino security guard na yon, yung paniniwala ng mga Canadian citizens pagdating sa mga Pilipino. Although hindi natin sinasabi na tama talaga yung pambubugbog ng shoplifter kasi bawal nga dito sa Canada yon. Pero siguro yung Pilipino ginawa lang niya yung trabaho niya na protektahan yung establishment na pinagtatrabahuhan niya. Kasi dito may makikita tayong mga videos rito na yung mga shoplifter halos ginagawa na nila yung gusto nila eh. Kasi pag nagnakaw sila or pag nag-shoplift sila sa tindahan, walang ginagawa yung mga nakabantay doon, yung mga nagtatrabaho doon. Kaya parang lumalaki na yung ulo ng mga shoplifter. Pero siguro doon sa Dollarama na yun, kung saan nagtatrabaho yung Filipino security guard, hopefully wala siyang maging kaso sa government. And hopefully, kahit paano yung ginawa niya, maging deterrent yon or maging balakid yon para sa mga future na mga masasamang loob na nagpaplano mag-shoplift sa Dollarama na yon. And yun lang guys, yun lang gusto kong i-share sa inyo. So kung pupunta kayo dito sa Canada, never do things na hindi lang ikakasira ninyo, kundi ikakasira ng lahi ninyo. And pagdating dito sa Canada, try nating sumunod sa mga batas. Alamin natin yung mga batas na hindi natin alam para hindi tayo mabash. Kasi ngayon sa panahon ng online, maraming camera sa paligid, madaling mabash yung mga immigrants. Lalo na ngayon dito sa Canada na napakapangit ng reputation ng mga immigrants kasi nga kung sino-sino na lang daw ang pinapapasok dito sa Canada ng federal government. So, there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa video na ito. And kung nandito na kayo sa Canada at hindi pa kayo member ng Couples for Christ, may I suggest na try nyo mag-join sa yung community at least kahit paano lalawak yung community nyo. So, there you go guys. Please don't forget to subscribe to my channel, like this video, share this video with your friends, and drop a comment na rin kasi nakakatulong yung mga comments niyo para i-promote ni YouTube yung video natin. And hanggang sa susunod guys, maraming salamat ulit. Bye!